Nagpagaling muna ng 2 linggo ang dalagang si Samantha bago nila sinimulan ang pag-iensayo ni Carlo. Habang tinuturuan siya ng dalaga kung papaano makipaglaban, ay makailang beses din siyang dinadalaw ni Lolo Abel sa kanyang panaginip. Binibigyan siya nito ng gabay kung papaano gamitin ang mutya ng puti na nakatakda para sa kanya. Kaya naman, pinagsasabay niya ang pakikipaglaban at pagkilala sa kanyang tagapagtanggol na mutya. Apo, hindi ka mapapahamak hanggat nakatungtong ka sa putik. Walang bala o kahit anong patalim ang makakapatay sa iyo hanggat naroon ka sa ibabaw ng putik. Talaga po, Lo? Bakit? Nasubukan niyo na po bang magpabaril o magpasaksak habang hawak ang mutya ng putik? Abay, hindi pa naman. Papaano niyo po nalaman na poprotektahan ako ng mutya sa mga nabanggit niyo? Ay, basta po, magtiwala ka na lang. Lo naman blind faith pala yung pinapagawa niyo sa akin. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Wala na tayong panahon para patunayan iyon dahil patay ka na at kasalanan ko rin. Hindi ko tinanggap ng maaga ang pamana niyo. Sagot pa ni Carlo sa kanyang lolo habang nag-uusap sila sa panaginip. Inaral ni Carlo ang lahat ng dapat niyang matutunan. Ang ilang mga libreto na nakuha niya sa baul ng kanyang lolo ay binasa niya at tinandaan ang mahalagang bagay. Maging ang kaibigan niyang si Rowan ay nakikisabay na rin sa kanyang pag-aaral sa mga nakapaloob sa libreto. Pati na ang pisikal na pakikipaglaban ay inaral na rin ito at hindi naglaon, naging magaling sa paghawak ng punyal at pakikipaglabang pisikalan. Samantala si Carlo naman ay naging magaling sa paggamit ng latigo pati na doon sa buntot ng pagi. Maliban sa proteksyon, upang hindi matabla ng mga sandata, may taglay din lakas ang mutya na maibibigay sa taga-pangalaga nito para matumbasan ang lakas na ipapamalas ng isang aswang. Nagsalita si Samantha. Natutunan mo na ang lahat ng mga bagay na kailangan mong malaman, Carlo. Gamitin mo ito sa paggawa ng kabutihan at maging matalino ka sana. Sapat na ang naging pagkakamali ng lola ko at pagiging kumpiyansa ng lolo mo para maging aral sa atin na hindi dapat magtitiwala sa mga aswang dahil kung hindi, matutulad tayo sa kinahantungan nila. Sikapin natin wag nang maulit pa ang kanilang mga naging pagkakamali. Maraming salamat, Sam. Hindi ko makakalimutan ang mga bagay na naituro mo sa akin. Aalis ka na ba? Hindi pa, Carlo. Kailangan ko munang iligtas ang lola ko. Narito siya sa bayan nyo. Hindi ko hahayaang sumapit pa ang pagpula ng buwan dahil kapag nangyari na iyon, ay madadagdagan na naman ang mga malalakas na aswang. Huwag kang mag-alala, Sam. Handa kaming tumulong sa misyon mo na pagliligtas sa iyong lola. Maraming salamat, Carlo. Sagot pa ng dalaga. Kahit na ituro na ng dalaga ang lahat ng dapat matutunan ni Carlo, ay patuloy pa rin sila sa pag-iensayo araw-araw para maging bihasa. Nagplano din sila sa kanilang isasagawang pagsalakay. Isang gabi, habang naroon sa loob ng bahay si Carlo at nagpapahinga, ay nakarinig siya ng sigaw na humihingi ng tulong. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa sa paglabas upang tulungan ang kung sino mang naroon na humihingi ng tulong. Tulungan niyo ako! Ang nanay ko! Naging aswang! Muling wika noong sumisigaw ng tulong. Nakilala naman ni Carlo ang boses na iyon. Walang iba kundi ang kapitbahay niyang si Goryo. Dali-daling tumakbo si Carlo at tumawid sa kalsada, diretso sa bahay nila Aling Helen. Naikwento na sa kanya ni Aling Tina ang tungkol sa babaeng kapitbahay na isa itong aswang. Pero nagmamanman pa kasi si Carlo at naghihintay ng tamang pagkakataon para puksain ang aswang na si Aling Helen.
Ayaw niyang magpadalos-dalos, lalo at hindi niya pa alam kung gaano iyon kalakas. Baka siya naman ang madihado. Pero dahil sa narinig niya na nga ang paghingi ng tulong ni Goryo, kaya wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang sumugod roon bago pa mahuli ang lahat. Pagkarating sa bahay ng kapitbahay ay naabutan niyang inaatake ni Aling Helen ang anak nitong si Goryo. Marami na itong kalmot at sugat sa braso, leeg at mukha. Nakaupo sa sahig ang binata habang nakasalag ang mga kamay sa pag-atake ng aswang. "Aling Helen, ako ang harapin mo!" Sigaw pa ni Carlo at agad inilabas ang kanyang dalang latigo. Kaya nangangalit ang mga bagang na hinarap siya ng aswang. "Aba! Ang apo ni Abelardo! Ngayon na ikaw na mismo ang lumapit sa akin, kaya pagkakataon ko na para patayin ka!" Sumagot naman si Carlo. "Habulin mo muna ako kung kaya mo akong abutan." Aniya sabay karipas ng takbo palayo. Lumabas siya ng bakuran at piniling tumakbo sa kalsada. Nakakatakot ang mukha noong babaeng aswang na humahabol sa kanya. Malapad ang ngisi nito, naabot tenga ang hiwa ng bibig, nakalawit ang dila, na tila aabot sa lupa ang haba. Nakakasindak ang pula nitong mga mata at mahahabang buhaghag na buhok, pati na ang matutulis na kuko na pinarisan ng matutulis din na pangil. Ito ang unang pagkakataon na may makaengkwentro si Carlo na isang masamang nilalang o aswang. Mas binilisan pa ng aswang ang pagtakbo habang umaangil upang mahabol si Carlo. Si Carlo naman ay patuloy din sa pagtakbo papalayo. Noong sa tingin niya ay medyo nakalayo na sila, ay sa kanya nilakasan ang loob upang harapin na sa laban ang napakapangit na itsura ng nilalang. Inisip niya na isa na siyang antingero, santigwar at albularyo. Kaya lalaban siya hanggang sa matalo niya ang aswang. Mabilis niyang sinuyod ang paligid. Nakita niya ang malalaking punong kahoy. Natanaw niya rin sa unahan ang mga tao, partikular na ang mga nagrorondang tanod. Pero nagtataka siya nang makitang hindi man lang siya napapansin ng mga ito. "Nagtataka ka ba kung bakit walang reaksyon ng mga tao sa unahan? Dahil hindi ka nila nakikita. Nasa ilalim ka ng aking kapangyarihan, kaya hindi ka makakahingi ng tulong." Sigaw pa ng aswang. Sinagot naman siya ni Carlo. "Huwag kang mag-alala, Aling Helen, dahil wala din naman akong balak na humingi ng tulong sa kanila. Kaya nga ako tumakbo papalayo sa mga kabahayan, dahil ayokong may madamay ng mga inosenteng tao." Mabilis na umatake ang aswang kay Carlo, pero dahil sa matagal na ring nagsasanay sa laban ang binata, kaya hindi na bago sa kanya ang makakita ng mabibilis na pag-atake ng kalaban. Agad niya iyong sinangga at hinampas ng buntot pagi, at swerteng tinamaan naman ang mukha ng aswang. Napaatungal ito sa sakit nang bumaon sa laman sa mukha ang mga tinik ng dulo ng latigo. Maliban sa hiwa, ay tila napaso rin ito na umuusok pa. "Hayop kang bata ka! Paano ka natutong lumaban?" Angil nito at muli siyang sinugod. "Ikaw ang hayop, Aling Helen! Kayo ang pumatay sa pamilya ko!" Sigaw pa ni Carlo. Sumagot naman ang aswang. "Ha? Anong ako? Sanga lang ako na maituturing sa organisasyon na iyon. Hindi mo alam kung sino ang puno, bata. Pero babalaan na kita. Mas matakot ka kapag siya na ang nakaharap mo. Kung makaligtas ka pa ng buhay sa akin ngayon." Wika pa ng aswang at agad nang umatake kay Carlo. May kahabaan ang latigong gamit ni Carlo na may binsol ng pagi ang dulo. Kaya noong muli niya iyong ihataw ay nagawa niyang tamaan ang aswang sa balikat kahit pa nakaatras na ito. Muling napasigaw ang aswang ng malakas at sa tingin ni Carlo, dahil iyon sa sakit na nagawa ng latigo noong hilahin niya iyon,
Halos mapunit ang lalamunan ng aswang sa pag-atungal hanggang sa maalala ni Carlo na may dala nga pala siyang punyal. Ito naman ang kanyang inilabas. Tama naman na tinalunan siya ng aswang. Umilag siya sabay tulak sa katawan at si Carlo ang napunta sa ibabaw ng aswang. Doon niya na marahas na pinagsasaksak ang katawan ng aswang na si Aling Helen hanggang sa matamaan ang puso. Nagsimulang manghina ang aswang kaya binunot na ni Carlo ang punyal at hiniwa iyon sa leeg. Kahit punyal lang ang gamit ni Carlo ay hindi naman iyon basta-basta dahil binuhusan niya iyon ng langis na pangontra sa aswang. Hindi sa buhay ko matatapos ang pagdurusa mo laban sa mga aswang bata. May mas makapangyarihan pa kaysa sa akin. Mas malakas, mas tuso, at mas mabangis. Kaya humanda ka. Igaganti nila ang kamatayan ko. Patas na tayo, Aling Helen. Masama din naman ang pakikitungo mo sa nanay ko noon pa man. At marami ka nang naidulot na perwisyo sa amin. Kailangan mo nang magpahinga. Wika pa ni Carlo, sabay saksak ng mas malalim sa kaliwang bahagi ng dibdib noong aswang. Bigla na iyong nahinto sa pagpiglas at hindi na nagsalita pang muli. Noong tumayo na si Carlo, ay doon palang nawala ang bisa ng orasyon na inilagay ng aswang para hindi siya makita at marinig ng ibang tao. Naroon sa hindi kalayuan sa kanila si Goryo at bigla itong pumalahaw noong makita ang ina na duguan at nakahandusay na sa lupa. Nilapitan iyon ni Carlo, saka siya nagsalita. Patawarin mo ako, Goryo. Ayokong gawin iyon sa iyong ina. Pero hindi siya tumitigil. Gusto niya talaga akong patayin. At alam naman natin na ikaw na rin ang isusunod niya kung nagtagumpay siyang tapusin ang buhay ko. Sumagot naman si Goryo habang humihikbi. Huwag kang humingi ng tawad sa akin, Carlo. Ginawa mo lang ang tama. Hindi ko rin naman alam kung bakit pati ako ay tinangka niya ring patayin. Kahit ako man ang nasa katayuan mo, wala rin akong pagpipilian, kundi wakasan ang buhay niya. Salamat pa rin, Carlo, at iniligtas mo ang buhay ko. Tumango lang si Carlo at iniwan na si Goryo na nakatayo sa harapan ng ina. Lalong mas naging masidhi ang pagnanais ni Carlo na mahanap ang iba pang mga aswang na sinasabi ni Aling Helen. Hindi lang dahil iyon ang totoong pumatay sa kanyang pamilya, kundi upang pigilan na rin ang mga iyon sa patuloy na pananalasa sa kanilang lugar. Ngayong napatay niya na si Aling Helen, may iniwan itong katanungan sa kanya. Sino pa ba ang mga kasamahan nitong aswang sa kanilang lugar? Sino pa ang mga aswang na gustong pumatay sa kanilang buong angkan? Kinabukasan, nalaman ni Aling Tina ang nangyari noong nakaraang gabi na pakikipaglaban ni Carlo sa aswang na si Aling Helen. Sinabi ni Aling Tina na at least nakaputol na sila ng sanga mula sa organisasyon ng mga aswang at kailangan nilang paghandaan ang pagsapit noong sinasabi ni Samantha na pagpulan ng buwan. Sino sa inyo ang may kakilalang pari? Kailangan nating pabasbasan ang ating mga armas. Wika pa ni Samantha noong dumating ito sa bahay ni Carlo. Wala kasi ang dalaga noong pagkakataong nagkaharap si Carlo at si Aling Helen. Umuwi ito sa kanilang lugar upang kumuha ng magagamit na armas sa pagsugod sa kuta ng mga aswang. Sumagot naman si Rowan. Yung kaklase namin ni Carlo na si Jacob, isa na siyang pari ngayon. Sa katunayan niyan, siya ang kura paroko ngayon dito sa aming simbahan. Pati ba ang mga bala ng baril, iha, ay kailangan din natin pabasbasan? Tanong pa ni Aling Tina noong makitang inilabas ng dalaga ang mga baril at kahon-kahong mga bala na dala nito. Opo, Aling Tina, ang mga aswang na kalaban natin ay hindi lang basta aswang. Mga mangkukulam rin sila na bihasa sa paggamit ng mga orasyon mula sa itim na karunungan. Nakaya silang protektahan laban sa mga pangkaraniwang armas ng tao. Hindi sila basta-basta matatablan ng normal na mga bala lang.
Ma, huwag ka pong mag-alala. Si Jacob naman ang pupuntahan namin. Kahit pare iyon ay maiintindihan niya ang gagawin natin. Para naman ito sa kabutihan ng lahat. Lalo na sa mga walang kalaban-laban ng mga mamamayan. Wika pa ni Rowan. Sa bagay, may punto ka naman dyan anak. Basta mag-iingat kayo. Kayo na muna bahala dito ha. At pupunta lang ako saglit sa palengke upang bumili ng pang-stock natin na pagkain sa bahay. Wala na akong mailuluto na pantanghalian eh. Sige po ma. Noong umalis na si Aling Tina, ay nagpunta sina Carlo at Rowan sa bahay ng mag-ina upang lagyan muna ng proteksyon laban sa aswang ang pamamahay. Maiiwan kasing mag-isa ang ginang kapag sumugod na sila sa kuta ng mga aswang. Baka iyon naman ang puntahan at gawing bihag. Matapos magawa ang paglalagay ng proteksyon sa bahay, ay bumiyahe na sila papunta ng simbahan. Mabilis ang kanilang mga kilos dahil kailangan makauwi din sila kaagad ng bahay. Habang nasa kalsada, saglit silang naharang sa daan dahil sa traffic. Teka, anong meron? At bakit huminto tayo? Nagtatakang tanong pa ni Samantha. Nasa kalsada si Mayor, may kausap na babae. Mukhang nanghihingi ng ayuda eh. Sagot naman ni Rowan. Ayuda ba kamo? Mukhang aswang din ang babaeng iyan. Kulay itim ang nakikita kong nakapalibot na aura sa kanya. Magkasabay na napalingon sina Carlo at Rowan kay Samantha na nakaupo sa backseat ng kotse. Seryoso ka? Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Baka nakalimutan nyo. Inalagaan ako ng babaylan, kaya bukas ang third eye ko. At hindi lang ito simpleng third eye. Dahil kaya kong makita pati ng iba't ibang uri ng aura. Nararamdaman ko din ang nag-uumapaw na kasamaan sa babaeng iyan. Kinabahan kaagad si Carlo. Natatandaan niya na ang mayor din ang pinagdududahan ni Aling Tina na nagpapatay sa asawa nito. Nagsalita naman si Rowan. Alam mo tol, natatandaan ko. Sinabi ni mama sa akin dati na pinagdududahan niya daw na si Mayor ang siyang mastermind sa pagkamatay ni Uncle Manuel at ni Papa. Kaya malakas ang pakiramdam ko na maaaring aswang din si Mayor. O kung hindi man, ginagawa niyang utusan ang mga aswang bilang tagagawa ng kanyang dirty works. Kung hindi niyo napapansin, lahat ng kumakalaban kay Mayor ay namamatay. Paliwanag pa ni Rowan. Ikinuyom naman ni Carlo ang mga palad. Alam niyang may hindi tama sa alkalde na nasa gilid ng kalsada. Mukha itong edukada at mapagkakatiwalaan. Ngunit katulad ng unang sinabi ni Sam, may pagdududa din siya sa kanyang isipan. Itabi mo muna ang sasakyan tol, bababa ako. Kailangan kong makausap ang mayor na iyan. Wika pa ni Carlo. Teka lang tol, huwag ka munang padalos-dalos ah. Baka mahulaan ka agad ni mayor ang binabalak mo. Sumabat naman si Samantha. Hayaan mo lang si Carlo, Rowan. Sasabay ako sa kanya sa paglabas. Kailangan ko rin makalapit sa mayor na yan upang maramdaman kung may kakaiba sa kanyang pagkatao. Hindi ko siya gaanong mabasa eh dahil nasa loob pa siya ng sasakyan. At madilim din ang loob pati na ang salamin. Wala na ngang nagawa si Rowan noong lumabas sina Carlo at Samantha. Pagkadikit ni Sam kay Carlo ay agad nitong inangkla ang braso sa binata para magmukha silang pangkaraniwang magkasintahan na naglalakad lang sa daan. Si Carlo naman ay hindi maalis-alis ang titig sa alkalde. Kasalukuyang nagsasalita si Mayor Valentina sa harap ng iilang mga kababayan nito. Saglit itong napatingin sa kinaroroonan nila Carlo at napatigil. Mukhang isa sa kanila ay nakikilala nito dahil ngumiti iyon habang nakatingin sa kanilang direksyon. Kinurot naman ni Sam si Carlo, sabay sabing, Carlo, kilala ko ang babaeng yan. Siya ang babaeng nag-utos kay Aling Helen na patayin ako. Ha? Sigurado ka dyan, Sam? Oo, Carlo. Sigurado ako. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya.
Siya rin ang namuno noong tinangay nila si Lola. Huminga ng malalim si Carlo habang humahakbang. Pinapagana niya ang kanyang utak upang mag-isip ng plano. Marami siyang gustong sabihin sa mayor, ngunit alam niyang kailangan niya itong salain, lalo at nasa harap sila ng publiko at hindi rin magduda ang kalaban nilang aswang na alam na niya ang lihim nito. Naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni Sam sa kanyang braso. "Carlo," mahinang bulong ni Sam na parang ayaw na nitong tumuloy sa paglapit. Subalit wala na siyang pagkakataon na umatras pa dahil inipit ni Carlo ang braso niya sa mga braso nito, kaya tinatagan niya na lang ang kanyang sarili. "Kilala kita, iho. Ikaw ang apo ni Abelardo, di ba?" Napaatras si Carlo at nagulat dahil kilala din pala siya ng mayor nila. Tumingin din si Mayora sa kinaroroonan ni Samantha at nakita nila ang paglisik ng mga mata nito saka biglang ngumisi. "Oh, Samantha! Masaya akong makita kang muli. Hindi ko alam na kaibigan mo pala itong si Carlo. Alam mo bang magaling na albularyo ang lolo nito noong kapanahunan namin? Kagaya din ng iyong lola." Wika pa ng mayor. Kumunot ang noo ni Carlo saka nagtanong, "Paano niyo po nalaman, Mayor?" "Matagal ko ng kaibigan ang lolo Abel mo, iho. Hindi nga lang ako nakapunta sa burol niya, dala ng pagiging abala ko sa trabaho. Nakikiramay nga pala ako sa pagkamatay ng buong mong pamilya." Tapos biglang humina ang boses ni Mayor at sinabing, "Sayang dahil hindi ka pa naisama." Hindi sumagot si Carlo sa sinabi ng Mayora. Tila ba nagpapakiramdaman lang sila. Ang kasama niyang si Sam ay nanatiling tahimik sa isang tabi. Alam niyang mamaya ay may sasabihin itong mahalagang bagay sa kanya. Kaya naman hindi niya na pinatagal pa ang kanyang pagnanais na masarili ang Mayora. Marami siyang pinaplano para sa ikakabagsak nito at umaasa siya na sana magawa niyang ibuking ang kalaban sa sarili nitong mga patibong. "Nais po sana kita makausap ng pribado, Mayor, kung ayos lang sa inyo." Walang kakurap-kurap niya pang pagwiwika. Inosenteng lumingon naman sa kanya si Mayor Valentina. Tila ba ikinatuwa nito ang paanyaya. "Oo naman, iho. Kailan mo gusto magkausap tayo? Alam mo na, basta para sa apo ni Abel. Wala akong pagtanggi." Gustong umismid ni Carlo pero pinigilan niya lang ang kanyang sarili. "Ganito na lang, iho. Magkita tayo sa opisina ko mamayang gabi. Doon natin pag-usapan ang iyong sadya sa akin." Wika pa ng Mayora na mula sa pagngiti ay biglang sumeryoso ang itsura. Tumalikod na sina Samantha at Carlo at bumalik na sa kotse. Naabutan nila ang nag-aalalang si Rowan. "Ano tol? Kumusta? Ano nangyari?" Ang dalagang si Samantha naman ang sumagot. Mag-uusap daw sila mamayang gabi. Gulat na binalingan ni Rowan ang kanyang kaibigan. "Nahihibang ka na ba, tol? Hindi natin alam kung ano ang tumatakbong plano sa isipan ng mayor na yan. Anong malay natin kung balak ka lang pala niyang ihulog sa kanyang mga patibong?" Hindi sumagot si Carlo at nanatili lang sa kanyang malalim na pag-iisip. Kung ang kanyang mga kasama ay nag-aalala sa gagawin niyang pakikipagkita kay Mayor Valentina, iba naman ang pinaplano niya. Balak niyang paaminin ang mayor sa koneksyon nito sa kanyang lolo, pati na ang pagkamatay ng kanyang buong pamilya. May katandaan na ang babae, ngunit marami ang nagtataka dahil nananatili ang bata nitong itsura sa kabila ng kanyang edad. Kaya marami ang gustong malaman kung ano ba ang sikreto nito. Hinarap niya si Rowan. "Tol, ano-ano ba ang negosyo ni Mayora dito sa bayan natin?" Saglit na nag-isip ang kaibigan. Meron siyang grocery store. Tapos restaurant doon sa may sentro. Tsaka may mall. Pero ibang klaseng mall yun, tol.
Hindi makikita sa ibabaw ng lupa, nasa underground daw kasi ito. At piling mga tao lang ang pwedeng pumunta para mamili. Ano naman kayang mabibili doon? Bakit sobrang pribado? Sa tingin ko, tol, may tinatago ngang malagim na sikreto yang si Mayora. Tol, saan banda yung mall na sinasabi mo? Alam ko papunta doon, tol, dahil minsan na akong nakapunta sa lugar na iyon kasama ang isang barkada. Kaso, pinaiwan ako sa labas. Hindi raw ako kasama sa listahan ng mga pwedeng papasukin. Kaya iyong kaibigan ko lang ang pumasok. Malawak din kasi ang koneksyon ng mga magulang noon. Masasabi kong may kakaibang nangyayari sa mall na iyon. Kasi bakit pinipili lang ang taong papapasukin? Mabuti sana kung mukhang taong krasa ako, di ba? Mahabang paliwanag pa ni Rowan. Kung ganun, wala na pala tayo dapat aksayahin na oras. Pupunta tayo sa mall na iyon pagkatapos natin makausap si Mayora. Wika pa ni Sam. Hindi, ako lang ang makikipagkita kay Mayora. Kayo naman ni Rowan, magpapanggap na magkasintahan. Mamasyal kayo doon sa mall. Bahala na kayong umisip ng paraan kung paano makakapasok kapag naroon na kayo. Wika pa ni Carlo. Nagsalita naman si Sam. Seryoso ka, Carlo? Hindi mo ba alam na mapanganib yung binabalak mo? Tumango si Carlo at hindi na siya sumagot. Nagpatuloy na sila sa biyahe papunta sa simbahan upang pabasbasan ang kanilang mga armas na gagamitin para sa mga aswang. Kailangan mailigtas nila ang lola ni Sam at makamit ang hustisya sa pagpatay sa mga inosenteng tao, kasama na ang buong pamilya ni Carlo at ang tatay ni Rowan. Dumiretso na sila sa kumbento at doon nila personal na kinausap si Father Jacob. Nagkwentuhan sila ng kaswal dahil malapit din naman silang magkaibigan noong sila ay nag-aaral pa ng high school. Nabanggit din ng pari na ang kapatid nitong babae na nabuntisan ay naging biktima rin ng mga aswang at namatay. Gusto rin itong mabigyan ng hustisya ang kapatid. Kaya walang pagdadalawang isip iyon na ginawa ang kanilang hiling na basbasan ang mga armas na kanilang dala. Nagpadala rin ang pari ng 4 na galon na holy water na magagamit nila pang saboy sa mga aswang na magtatangkang lumapit sa kanila. Sinisigurado ni Carlo na handa ang lahat ng kanilang mga gagamitin sa pakikipaglaban. Habang binibless ng pari ang kanilang mga gamit, ay pinaplano niya ring mabuti ang kanyang gagawin. Matapos ang pagbabasbas ay nagpasalamat na sila kay Jacob at umalis na rin agad. Kinahapunan, parehong may kanya-kanyang lakad, sina Sam, Rowan at Carlo. Bakit wala kang kasama, Carlo? Untag pa ni Aling Tina sa binata na kasalukuyang ibinubulsa ang mga dadalhin niyang gamit papunta sa pakikipagkita sa Mayora. Sina Rowan po tsaka si Sam. Pupunta sa underground mall para magmasid. May nakapagsabi po kasi na hindi yung simpleng mall. Maaaring may ginagawang kakaiba roon ang mga aswang ng mga tauhan ni Mayor. Auntie, kahit anong mangyari ay wag na wag kang lalabas ng bahay. Kahit naman balot ng proteksyon ang buong kabahayan nyo, alam naman natin na pwede ka pa rin pasukin ng mga aswang kung meron sa kanila ang may mataas na kaalaman sa salamangka. At maaari nilang dalhin iyon dito kung sakaling malalaman nilang may tao sa loob na maaaring gamitin bilang pain laban sa amin. Ayokong may mangyaring masama sa inyo. Sige po, auntie, tutulak na ako. Kailangan ko pa maghanda at magplano ng mabuti. Hindi pwedeng palagi na lang ako masusurpresa sa mga patibong ng mga aswang na yun. Wala nang nagawa pa si Aling Tina sa mga paliwanag ni Carlo. Alam naman niya na mahirap nang awatin ang taong uhaw sa hustisya. Dapit hapon nang makarating si Carlo sa opisina ng mayor, pinatuloy siya kaagad ng gwardiya dahil naibili na raw ng mayor na darating siya. Ilang saglit pa ay lumapit sa kanya ang gwardiya at sinabing ipinapasabi raw ni mayor na doon na lang siya puntahan sa bahay nito dahil medyo napagod siya sa kanyang mga ginawa maghapon, kaya hindi na makakapunta pa ng opisina. Kahit nagkaroon na pag-aalangan,
ay hindi na rin nagpaawat pa si Carlo. Wala nang atrasan iyon para sa kanya. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon na magkaharap sila ng pribado ni Mayor at mapaamin niya ito kung talagang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Pagkarating sa bahay ng Mayor ay agad siyang pinapaso. Nakasunod siya sa mayordoma noong papasukin siya nito at dadalhin daw sa likuran kung saan siya maghihintay. Hindi kinukurap ni Carlo ang kanyang mga mata habang papasok sila sa malawak na entrada ng tahanan. Sa garden lang siya pinaghintay, saka sinabing tatawagin muna nito ang kanyang amo. Nanatiling matalas ang pakiramdam ni Carlo. Nakahanda siya sa maaaring mangyari. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay walang mayora na dumating sa kanyang kinaroroonan. Maging iyong mayordoma na naghatid sa kanya sa hardin ay tila nawala na rin. "Mayora, lumabas ka dyan! Ipaliwanag mo sa akin kung may kinalaman ka sa pagkamatay ng pamilya ko!" Sigaw pa ni Carlo, ngunit isang matinis na huni ang kanyang narinig. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba sa tuwing mapapatitig sa madilim na bahagi ng hardin. Para bang may nakasilip sa kanya roon na hindi niya nakikita ng malinaw. Bigla siyang napaigtad nang makarinig ng malakas na kaluskos mula sa likuran. Kasabay nito ang matinis na pagkalmot sa katawan ng isang puno. May dumungaw na kung anong klaseng nilalang sa may mayabong na puno na ikinalaki ng mga mata ni Carlo. "Huwag kang duwag, Mayora! Labanan mo ako ng mano-mano dito! Huwag mo akong daanin sa pasabit-sabit sa puno! Hindi ako unggoy!" Sigaw pang muli ni Carlo. Kakaiba ang kutob niya. Mukhang may mangyayari talagang hindi maganda sa gabing iyon. Mukhang tatraydorin siya ni Mayora. Kaya sa bahay siya pinapunta imbis na sa opisina nito sa munisipyo. Iba pa naman siya kapag kinukutuban. Kadalasan ay nagkakatotoo. Sumabay pa sa pagkabalisa ni Carlo ang tunog ng mga nag-aalulungang mga aso. Sa bawat paglingon niya ay animoy may nakatitig sa kanya na binabantayan ang kanyang bawat galaw. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid, maalinsangan at nakakakilabot. Nagsimula na rin siya makaramdam ng kaba. Baka kasi bigla siyang pagtulungan ng maraming aswang. Mag-isa pa naman siya na naroon. Naging alerto ang kanyang pandinig at naglumikot ang mga mata. Isinumpa niya sa sarili na makikipagbakbakan siya sa kahit sinong aswang kapag sinubukan siyang daluhungin ito. Labis na lang ang pagpapasalamat niya nang may matanaw na bahagi ng hardin na may putik. Dahil wala pang nakatanim na bermuda roon, ang ibang bahagi kasi ay nababalutan na ng bermuda grass. Ibig sabihin, kapag nagkagipitan ay maaari siyang magtungo roon at siguradong protektado na siya dahil gagana ang kanyang mutya. Nagpasya si Carlo na medyo lumapit sa putikan para hindi siya mahirapang makarating doon kapag dumating na ang mga kalaban na kanyang makakaharap. Maya-maya lang ay may narinig siyang ungol na mukhang nanggagaling sa ibabaw ng kakahuyan malapit sa compound ng bahay ni Mayora. Pakiwari niya ay 3 beses na lumaki ang kanyang ulo dahil sa labis na kilabot. Iba si Mayora kay Aling Helen. Nararamdaman niyang mas malakas ito kaysa doon sa kapitbahay niyang aswang. "Mayora! Huwag kang traidor! Pinapunta mo ako rito tapos hindi ka naman pala magpapakita! O naghihintay ka na makatulog ako sa pagkainip bago mo ako atakihin? Ganun ka na ba kaduwag?" Sigaw pa ni Carlo nang biglang lumabas ang isang malaki at mabalahibong nilalang na animoy lobo mula sa madilim na bahagi ng compound at diretso iyong sumugod sa kanya. Sa laki noon at kapal ng balahibo ay natabunan na siya. Habang nakukumbabawan ng nilalang na iyon, ay dinukot niya ang kanyang punyal
at pinagsasaksak mula sa ilalim ang malaking taong lobo. Habang tulak-tulak niya ang nguso noon, napilit yumuyuko upang makakagat sa kanya. Noong masaksak niya iyon ng malalim ay agad siyang binitawan at lumayo. Inihanda naman ni Carlo ang dalang buntot pagi. Noong dumaluhong ang hayop ay agad siyang umilag sabay hagupit ng buntot pagi at tumama iyon sa mukha ng malaking aswang. Sobra iyong nasaktan dahil napasubsob pa nga sa unahan. Bigla iyong nagpalit ng anyo bilang isang tao, pero nababalutan pa rin ang buong katawan ng balahibo. Kahit sa ganoong anyo ay makikilala na iyon ay si Mayora o si Mayor Valentina. "Isusunod kita sa lolo mo! Hayop ka!" sigaw pa ng Mayora. "Ayos ka rin, no? Pinapunta mo talaga ako rito para lang karnihin. Traidor ka, Mayor. Kaya tatapusin ko na ang kasamaan mo." Umaangil na galit ang Mayora. Alam niyang nagpupuyos na rin iyon sa galit dahil sa mabibigat na pagbibitaw ng hininga. "Alam mo, bata, kasalanan ng lolo mo kung bakit ako naging ganito. Pareho kami noon na makukulam. Pero inagawan niya ako ng kapangyarihan at nag-iba siya ng landas. Mas kinampihan niya ang mga mahihinang tao at pinagmukha na akong masama." Sinagot naman iyon ni Carlo. Bobo ko pala, Mayor eh. Choice mo ang maging masama. Hindi kasalanan ng lolo ko kung mas pinili niya maging mabuti at kumampi sa mga walang kalaban-laban ng mga tao at ipagtanggol sila. Samantala ikaw, nagpatuloy ka na nga sa pagiging mangkukulam, nag-aswang ka pa. Kaya maling isisi mo sa lolo ko ang pinagagawa mo sa sarili mong buhay. Mas lalong nagwala ang aswang noong marinig ang mga sinabi ni Carlo. Marahil para dito, isang kalapastanganan ang mga pinakawalan niyang salita. Kaya naman, umatake kaagad ang aswang kay Carlo. Bago makalapit, ay lumabas ang mahabang dila noong aswang at tinangkang ipulupot sa liig ng binata. Pero nahuli iyon ni Carlo at ipinulupot sa kanyang kanang kamay at nakipaghilahan ng dila. Baka sa itsura ng aswang na nawawala ito sa katinuan at nagpapaalipin na sa pagiging aswang. Tila isa na iyong mabangis na leon kung sumingasing. Kaya sandaling nakalimutan ni Carlo ang gagawin. Pakiramdam niya, hinihigop siya ng kakaibang puwersa na nagmumula sa kalabang aswang. Napansin niyang mas malakas na ito dahil nagawa siyang ibalya at itapon papalayo. Napaigik si Carlo nang tumama ang kanyang likod sa malaking punong kahoy. "Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Bakit bigla ako nanghina?" Wika pa ni Carlo. Tumawa naman ang aswang at sinabi, "Baka nakakalimutan mo na isa akong mangkukulam na aswang. Marami akong baong orasyon na maaari kong gamitin para manghina ka. Hindi mo ako mapapatay, bata, sa simpleng pangontra lang, tanga!" Panunuya pa ng aswang sa binata. Noong makabangon ay sinubukan pang muli ni Carlo na umatake. Subalit nahagip ng aswang ang kanyang kamay na may bitbit na punyal at binali iyon. Nabitiwan ni Carlo ang punyal at halos maihi sa sakit noong pilipitin ng aswang ang kanyang kamay. Pumikit siya at nanginginig na humingi ng tulong sa kanyang lolo. Bigla niya namang narinig ang boses nito at sinabing, "Apo, lumusong ka na sa putik. Maghihilom lahat ng pinsala ng iyong katawan at mas magiging makapangyarihan ka kaysa dyan sa kaharap mong aswang." Nanginginig na hinagilap ni Carlo kung nasaan na ang kanyang punyal. Nakita niyang hindi iyon kalayuan pero nasa kanyang bandang likuran. Kaya ang ginawa niya ay sinadya niyang mapalugmo. Ginamit naman ng aswang bilang latigo ang sariling dila na gumuhit ng hiwa sa mukha ni Carlo. Pero ang hindi alam ng aswang na nadampot ng muli ni Carlo ang kanyang punyal. Muling hinagupit ng aswang si Carlo gamit ang dila at ipinulupot iyon sa kanyang leeg.
Gamit ang kaliwang kamay ay hinawakan ni Carlo ang dila ng aswang, sabay hiwa ng punyal. Naputol ang dila, kaya nagsisigaw sa sakit ang aswang, na siya namang sinamantala ni Carlo para makagapang sa may putikan na madulas. Gawa ng bagong dilig lang din iyon. Tumayo siya roon at hinintay na matapos ang pagwawala ng aswang. Noong makabawi na iyon sa sakit, ay muli nang humarap kay Carlo at unti-unting lumalapit. Pero kampante na si Carlo dahil naroon na siya nakapatong sa ibabaw ng putikan. "Palakasan na lang tayo ng suntok, Mayor. Tignan natin kung kaninong panga ang mas matibay." Wika pa ni Carlo, sabay binitawan ng hawak na punyal. Kahindik-hindik ang itsura ni Mayora habang nakatitig sa kanya. Lalo pang kumintab ang mga pangil nito at ang mahahabang kuko na mukhang handa ng ipanakit kung sakaling makahanap ng pagkakataon. Nakalawit ang dila nito at hinihingal. Na tila ba ilang saglit na lang ay lulundagan na lang siya bigla. Kaya naman naging maingat si Carlo sa pag-aabang sa atake ng aswang. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. Ang mga aswang raw ay mapanlin lang at maraming paraan para makapanakit ng inosente. Imbis na sa harap ay sa likuran ng biktima aatake para mabilis nitong mahuli sa kanilang bitag. Nahinto sa pag-iisip si Carlo tungkol sa kanyang lolo noong biglang naglaho sa kanyang paningin ang aswang. "Alam ko kung nasaan ka!" Wika pa ni Carlo sabay suntok sa likuran. Tama nga siya, naroon ang aswang. Kaso nga lang, naunahan siya nito ng pag-atake. Nagawa siyang mahiwaan ng matatalas na kuko sa mukha hanggang sa liig. Napaungol lang malakas si Carlo dahil sa sakit. Noong tumama ang matitigas na kuko ng aswang sa kanyang mukha, masakit at mahapdi iyon. Nasundan pa ng mga pag-atake sa tiyan, sa braso, sa likod at sa bato. Alam ni Carlo na magagawa naman niyang maghilom dahil naroon siya sa putikan. Pero nararamdaman niya ang sakit ng bawat hiwa ng kuko ng aswang. Hindi alam ni Carlo kung dahil ba sa mataas na uri ng mangkukulam ang kanyang kaharap o may orasyon pa siyang hindi na pag-aralan, kaya hindi pa nagagamit ang kakayahan ng mutya ng putik para mabigyan siya ng tibay at proteksyon sa balat. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa huling bahagi ng kwento ni Carlo, ang doktor na naging isang albularyo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.